Magandang araw sa inyong klase. Akong muli ang inyong guro sa Filipino, Binibining Rona Jane H. Chiba. Kinagagal ako na halos lahat kayo ay kumpleto sa araw na ito. At bago tayo magsimula, alamin muna natin ang mga layunin natin ngayon araw. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, maintindihan ang kahulugan at pinagmulan ng mitolohiya. At ang pangalawa naman ay naipapahayag ang sariling ideya hinggil sa paksang Cupid at Psyche. At ang pangatlo naman ay naipapahayag ang mahalagang kaisipan at pananaw tungkol sa mito. Klase, bago natin tuluyan alamin ang magiging aralin natin sa araw na ito, hayaan niyo muna na magkaroon tayo ng simpleng paghuhula. Makikita ninyo mga larawan na nasa screen na may titalong Litrato, hulaan mo. Magkakaroon kayo ng 5 segundo upang magbigay ng idea patungkol sa mga larawan na nakikita nyo sa screen. Ang 5 segundo ay magsisimula na. Ayan, klase, tapos na ang 5 segundo. Maaari bang malaman ang inyong hinuha o idea patungkol sa mga larawan? Mahusay, mga Diyos at Diyosa. Mayroon pa ba? Mahusay, mayroong isang gusali o infrastruktura na matatagpuan sa Roma. Mayroon pa bang ibang kasagutan? Tama, isang magkasintahan na mukhang si Cupido at isang dalaga. Mahusay dahil ibinigay ninyo ang inyong mga idea hinggil sa mga larawan na mayroon sa inyong screen. At talaga nga naman na mayroon kayong iba't ibang idea o pagpapaliwanag tungkol sa mga ito. Kung kahapon, klase, matatandaan na iniwanan ko kayo ng takdang aralin kung saan babasahin nyo ang isang kwento na binigay ko sa inyo. Kung totoo nga binasa nyo, ano nga muli ang titulo ng kwento na inyong binasa? Mahusay, Cupid at Psyche. Binasa nyo nga bang maigi ang kwentong ito? Ayan, ikinatutuwa ko naman na malaman na binasa nga ninyo. Kung gayon na nabasa na naman ninyo ang kwentong ito, handa na ba kayong palalimin ng inyong pang kaalaman patungkol dito? Ikinatutuwa ko na handang-handa na kayo. Ang mga larawan na makikita ninyo ay may kinalaman sa inyong binasa at sa ating tatalakayin ngayong araw. Klase, sa tingin ninyo, ang dalawang larawan na ito na nasa screen ay nagpapahiwatig ng ano ang idea ninyo patungkol sa mga larawang ito? Mahusay, si Cupido. May iba pa bang kasagutan? Tama, si Cupido at ang asawa niyang si Psyche. Mayroon pa ba? Mahusay, 2 taong nagmamahalan. Gaya ng binasa ninyong akda kahapon, mayroon lamang akong katanungan sa inyo. Una, hindi nga ba nabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala? Mayroon bang maaaring makasagot nito sa inyo? Tama, dahil kung walang pag-ibig o pagtitiwala, ay hindi magbobuo o magiging matatag ang relasyon ng 2 taong nagmamahalan. Klase, sa tingin nyo, bakit kaya Cupid at Psyche ang titulo ng mitolohiyang inyong binasa? Mahusay, dahil umiikot ang kwentong ito sa kanilang dalawa. Klase, gaya ng pagtatanong ko ay binasa nyo nga ang akdang Cupid at Psyche na isang mitolohiya at ngayon ay hayaan nating palawakin pa ang ating kaalaman patungkol sa akdang ito. May mga ilan daw akong katanungan para sa inyo. Una, sino-sino nga ba ang mga tauhan sa mitolohiyang Cupid at Psyche at ano-ano ang mga katangian nito? Mahusay. Una, si Cupid. Siya ang Diyos ng pag-ibig, ang anak ni Venus. Mayroon pa ba? Mahusay, si Psyche. Siya ang babaeng kinahuhumalingan ng maraming kalalakihan, kung kaya ang Diyos ng si Venus ay inutusan ng kanyang anak na ito ay paibigin sa isang halimaw. Mayroon pa ba kayo mga natatandaang tauhan sa binasa ninyong kwento? Apollo, mahusay. Anong katangian nito? Ang Diyos na propesiya na tumulong kay Cupid na makanta ng pinakamamahal nitong si Psyche. Sumunod naman, mayroon pa ba kayong mga tauhan na naalala sa kwentong inyong binasa? Si Zeus. Anong katangian ni Zeus? Ang Diyos ng mga Diyos na kung saan humingi ng tulong dito si Cupid upang hindi na sila gambalain ng kanyang ina na si Venus.
Sino pa ba ang mga tauhan na naaalala ninyo? Si Zephyr. Ano ang katangian nito? Si Zephyr ang naghatid kay Psyche sa palasyo na naging tahanan nila ni Cupid. Mayroon pa bang iba? Si Persephone, na anak ni Demeter at Zeus at siya ang asawa ni Hades at Trina sa ilalim ng lupa. Mayroon pa bang iba? Si Charon, na isang bangkero na maaaring maghatid sa kaharian ni Hades. Mayroon pa bang ibang mga tauhan kayong naaalala? Mukhang wala na, at kinatutuwa ko naman na kilalang-kilala ninyo ang mga tauhang ito. Hayaan nyo na bigyan ko kayo ng maikling buod upang mabalikan at mas maintindihan ng mas malalim ang paksa o ang kwentong Cupid at Psyche. Cupid at Psyche, isang mitolohiya mula sa Roma, isinalaysay ni Apuleius na isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Noong unang panahon, may isang hari na may 3 anak. Ang isa sa kanila ay si Psyche, ang bunso at pinakamaganda sa 3. Labis siyang hinangaan ng mga kalalakihan at kahit ang kagandahan ng Diyosang si Venus ay hindi ito mapapantayan. Dahil dito, ang lahat ng papuri ay napunta kay Psyche at lubos itong ikinagalit ni Venus at agad nitong inutusan ng anak na si Cupid upang paibigin si Psyche sa isang halimaw. Ngunit taliwas ito sa nangyari sapagkat si Cupid ay agad na umibig kay Psyche nung unang beses pa lamang niya itong nakita. Nang makauwi na si Cupid ay inilihim nito sa ina ang nangyari at tiwala naman dito si Venus. Hindi naganap ang gustong mangyari ni Venus kay Psyche na ito ay umibig sa isang halimaw. Sa halip ay sinamba na lamang ito ng mga kalalakihan, maliban doon ay tila walang nangahas na umibig pa kay Psyche. Lubos na nababahala ang mga magulang ni Psyche kaya't lumapit ito kay Apollo upang humingi ng payo. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga magulang ni Psyche ay nauna nang humingi ng tulong si Cupid kay Apollo at gumawa ng plano. Sinabi ni Apollo sa ama ni Psyche na bihisan ng damit pamburo ng anak na dalaga at dalhin sa tuktok ng bundok. Dito ay susunduin daw ito ng mapapangasawa na isang halimaw. Malungkot na umuwi ang amang hari ni Psyche. Gayunman ay sinabi ng hari ang kapalaran ng anak at buong tapang itong hinarap ng dalaga. Noong nasa tuktok na ng bundok si Psyche ay unti-unti na itong nilamon ng dilim. Natatakot ang dalaga sa kung ano ang naghihintay sa kanya. Hanggang sa umihip ang malambing na hangin at nilipad siya ng hangin patungo sa isang damuhan na parang kama sa lambot at napapaligiran ng mababangong bulaklak. Napakapayapa ng lugar at saglit na nakalimutan ni Psyche ang kalungkutan at agad na nakatulog sa kapayapaan ng gabi. Nagising si Psyche sa tabi ng ilog at natatanaw niya ang isang mansyon na tila ginawa para sa mga Diyos. Napakaganda nito, ginto at pilak ang mga haligi. Maya-maya lamang ay may narinig na tinig si Psyche at ang sinabi ng tinig na sila ay mga alipin at sinabihang mag-ayos ang dalaga sapagkat sila ay may inihandang piging. Lubos ng libang si Psyche at kumain ito ng kumain ng masasarap na pagkain. Sa pagsapit ng gabi ay dumating na ang mapapangasawa niya. Tulad ng mga tinig na di niya nakikita ay ganon din ang kanyang napangasawa. Ngunit nawala rin ang takot niya na akala niya ay halimaw ito, ngunit sa wari niya ito pala isang lalaking matagal na niyang hinihintay. Isang gabi ay kinausap siya ng lalaki at binalaan na darating ang 2 kapatid ni Psyche doon sa bundok kung saan siya ay ihahatid ng mga ito. Ngunit pinagbawalan si Psyche na makipagkita sa kanyang mga kapatid. Ganoon na nga ang nangyari at walang nagawa si Psyche kahit naririnig niya ang pag-iyak ng kanyang mga kapatid. Sa mga sumunod na araw ay nakiusap si Psyche na kung pwede ay makita ang mga kapatid at malungkot na sumang-ayon ang lalaki. Kinaumagahan ay inihatid ng ihip ng hangin ang mga kapatid ni Psyche at agad nagkita ang magkapatid. Dito nalaman ni Psyche na alam na pala ng kanyang mga kapatid na halimaw ang lalaki. Ayon sa saad ni Apollo sa kanilang ama ay bawal makita ang mukha nito. Doon natanto ni Psyche na kaya pala hindi nagpapakita ng mukha. Ang lalaki marahil ay tama nga ang sinabi ng kanyang kapatid. Humingi ng payo si Psyche sa kanyang mga kapatid at siya'y binigyan ng punyal at lampara upang makita sa dilim ang mukha ng lalaking mapapangasawa.
Nang mahimbing nang natutulog ang lalaki ay sinindihan ni Psyche ang lampara at kinuha ang punyal. Lumapit ito sa higaan ng lalaki at laking tuwa niya nang malamang hindi naman pala ito halimaw, bagkus ay napakagwapo pala nito. Wari niya ay ito na ang pinakagwapong nilalang sa buong mundo. Sa pagnanais na makita ang mapangasawa ay nilapit pa ni Psyche ang lampara at natuluan ito ng mainit na langis sa dibdib na siyang dahilan upang magising ito. Nalaman ng lalaki ang pagtataksil ni Psyche at agad itong umalis. Sinundan ni Psyche ang lalaki sa labas ngunit hindi na niya ito nakita pa. Narinig na lamang niya ang tinig nito at ipiniliwanag kung ano talaga ang pagkatao nito. Umuwi si Cupid sa kanyang ina upang pagalingin ang sugat sa balikat. Agad naman itong nalaman ang pangyayari at determinado si Venus na ipakita dito kung paano magalit ang isang diyosa. Naglakbay si Psyche at humingi ng tulong sa ibang Diyos ngunit bigo sapagkat ang mga ito ay tumangging maging kaaway ni Venus. Nang dumating si Psyche sa palasyo ni Venus ay napahalakhak na lamang ito at nabatid na nagpunta doon si Psyche upang hanapin ang mapapangasawa. Binigyan nito ng mahihirap na pagsubok si Psyche, kabilang na dito ang pagbuo ng hiwa-hiwalay na buto bago dumilim, pagkuha ng gintong balahibo ng mapanganib na tupa, pagkuha ng itim na tubig sa malalim na talon at kahon na may lamang kagandahan mula kay Proserpine. Magaling na si Cupid bago bumalik si Psyche, ngunit ang kanyang inang si Venus ay ibinalanggo siya upang di makita si Psyche. Masayang bumalik si Psyche sa palasyo ni Venus at si Cupid naman ay nagtungo sa kaharian ni Jupiter upang humingi ng tulong na wag na silang gambalain ng kanyang ina. Nagpatawag ng pagpupulong si Jupiter kasama na doon si Venus at ipinahayag na si Cupid at Psyche ay formal nang ikinasal. Dinala ni Cupid si Psyche sa kaharian ng mga Diyos at doon ay inabot ang ambrosia na kapag kinain ay magiging immortal. Naging panatag na si Venus na mapapangasawa ni Cupid si Psyche sapagkat isa din itong diyosa. At nagsama ng masaya si Cupid at Psyche. Klase, alam nyo ba na ang kwentong Cupid at Psyche ay isang uri ng mitolohiya? Ang mitolohiya ay isang koleksyon ng mga alamat o kwento tungkol sa isang partikular na tao, kultura, relihiyon o anumang grupo na may ibinahaging paniniwala. Ang isang mitolohiya ay isang kwento tungkol sa mga lumang panahon, madalas na nagtatampok ng mga sobrenatural na mga karakter at mga alamat na may kaugnayan sa bawat isa. Ang mga mitolohiyang Grego ay puno ng mga kwento tungkol sa mga ugnayan ng pagitan ng mga Diyos at mga tao. Sinasabi na ang Kristiyanong mitolohiya ay ang kwento tungkol sa paglikha ng Diyos sa lupa. Alamin naman natin ang mga katangian ng mitolohiya. Una, wala silang pilosopiya ng anumang uri. Pangalawa, wala silang eksaktong oras na mapanganakan ng mga Diyos. Nangangahulugan nito na wala silang tunay na kasaysayan ng kanilang mga Diyos na naisip. Pangatlo ay wala silang mga pang-agham na paglalarawan ng anumang uri tungkol sa paglikha at pagwasak ng mundo o pagsilang ng mga kaluluwa. Pang-apat ay ang bilang ng kanilang mga Diyos at Diyosa ay napakarami. Ang panghuli naman ay walang tiyak na lugar sa kanilang mga Diyos. Ngayon, alam na natin na ang kwentong Cupid at Psyche ay isang uri ng mitolohiya. Ngayon naman, alamin natin ang mga elemento ng mitolohiya. Una, ang mga tauhan sa mitolohiya ay mga Diyos at Diyosa. Dito pinapakita ang kanilang iba't ibang uri ng kapangyarihan. Puno ng imahinasyon ang pagganap ng mga tauhan dito. Sunod na elemento naman ng mitolohiya ay ang banghay. Ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o pagkakawing-kawing ng mga mahalagang pangyayari sa mitolohiya. Madalas, naglalahad ito ng pagsasapalaran na ipapaliwanag rito ang mga pangyayari o mga naganap at kalagayan ng mga tao sa isang bansa at inililarawan din nito ang mitolohiya noon at sa kasalukuyan. Sunod naman na elemento nito ay ang tagpuan. Sa tagpuan ay ito ay sumasalamin na sinaunang lugar o kalagayan ng bansa kung saan umusbong ang isang mitolohiya. Dito pinapaliwanag ang itsura at kung anong mayroon sa tagpuan. Ngayon ay nalaman na natin kung ano ang kahulugan at elemento ng mitolohiya. Naunawaan na rin natin ng lubusan ang kwento, ang mitolohiyang Cupid at Psyche. At hayaan niyong tanungin ko kayo ng ilang mga katanungan. Una, bakit gayon na lamang ang galit ni Venus kay Psyche? Mayroon bang nais sumagot? Mahusay!
Dahil sa aking kagandahan ni Psyche, ay nakaramdam ng inggit at puot si Venus. Dahil ang dating Venus na sinasamba ng mga kalalakihan ay sinasamba na ang isang dalagang nagngangalang si Psyche. Pangalawang katanungan naman, bakit itinago ni Cupid ang tunay niyang katauhan sa asawa niyang si Psyche? Mahusay, dahil gusto subukan ni Cupid ang pagtitiwala sa kanya ng kanyang asawa na si Psyche. Nasabi nga ni Cupid sa asawa niya si Psyche nung hindi pa tinutupad ang pangako nito na hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Ngayon ay kumuha kayo ng 1/4 paper at isulat ninyo ang inyong natutunang aral sa nabasang mitolohiya na mayroon lamang isang pangungusap. Bibigyan ko kayo ng 30 segundo. Ayan, klase, natapos na ang 30 segundo. Ngayon ay nais ko kayong tanungin kung ano ang isinulat ninyo sa inyong 1/4 paper na natutunan ninyong aral sa ating binasang mitolohiya. Una, mahusay, tama na hindi magandang mainggit sa ating kapwa. Mayroon pa ba? Tama, hindi magandang maglihim sa ating minamahal sa buhay. Mayroon pa ba ibang kasagutan? Huli na lamang? Tama, magtiwala tayo sa mahal natin sa buhay, ngunit pipiliin natin ang mga dapat nating pagkatiwalaan. Ayan, klase, naunawaan na nga ninyo ng maigi ang ating kwentong binasa na Cupid at Psyche na isang uri ng mitolohiya at naunawaan nyo na rin ang kahulugan at definisyon ng mitolohiya at ng mga elemento nito. Ngayon naman, upang mas malaman natin kung talaga nga namang natuto kayo, ay magkakaroon tayo ng pagtataya. Ang pagtataya na ito ay bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ang mga katanungan na mayroon sa screen. Ay ilalagay nyo lamang ito sa likod ng inyong papel na sinagutan ninyo kanina. Ang 5 minuto ay magsisimula na. Tapos na ang 5 minuto, ipasa na ninyo ang papel sa inyong harapan at ang nasa gitna ay lilikumin ito upang ibigay sa akin. Bago tayo magwakas, mga klase, mga anak, mayroon tayo muling takdang aralin. Ang inyong takdang aralin para bukas ay kayo ay malayang bumuo ng sarili ninyong mitolohiya na isasaalang-alang ang mga elemento ng mitolohiya sa pagbuo nito. Nauunawaan, klase? Salamat at naunawaan ninyo. Paano ba yan? Bukas na lamang muli. Huwag kakalimutan ng mga takdang aralin at ang pinag-aralan natin sa araw na ito. Yun lamang po muli. Ako ang inyong guro sa Filipino, Binibining Rona Jane Chiba. Yun lamang po. Maraming salamat at mag-iingat kayong lahat.